Raya, bumalik ka na sa silid mo. Wala kang dapat na ikatakot. Pagpapakalma ni Jericho. Pakiusap, Jericho. Nakakita ako ng mga kakilakilabot na bagay. Hindi ka pwedeng tumuloy. Pagpupumilit ni Raya. Baka nananaginip ulit siya na masama, Jericho. Isasama ko siya kay Rigor. Bulong ni Javier. Hindi! Hindi kita bibitiwan. Ani ni Raya. Nakahawak pa rin kay Jericho. Pakiusap, ipasok mo siya, Javier, sa loob. Utos ni Jericho. Hinawakan ni Javier si Raya sa mga kamay at hinila ito palayo kay Jericho. Hindi! Patuloy sa pagpupumiglas si Raya. Sinenyasan ni Javier ang mga gwardya na bumaba. Ginabayan naman ni Javier si Raya paakyat sa hagdan. Sisiguraduhin kong ligtas siya, prinsesa. Ipinapangako ko sa iyan. Wika ni Javier. Hindi! Ibinigay ni Javier sa mga gwardya si Raya. Hindi! Inakay ng mga bantay si Raya papasok sa loob. Sina Jericho at kanyang mga kabalyero naman ay naghanda para pumasok sa kakahuyan. Makaraan ng ilang oras ay makikitang sinusuyod ni na Jericho at Javier ang gubat. At mula sa kagubatan ay nakatagpo si Jericho ng napakalaking paw print sa lupa. Lumuhod sila upang suriin ito. Sundan natin ang mga bakas. Mahinang sabi ni Jericho. Armado sila ng mga sibat, crossbow at espada habang naka-full body armor. Maya-maya pa sa ilang sandaling pagkakaluhod nila ay nakarinig sila ng mahabang ungol at mabibigat na yabag. Tumayo sila kaagad at napatingin sa hilagang direksyon kung saan nagmumula ang makapanindig balahibong ingay. Balot ng ulap at hamog ang paligid kaya hindi nila gaanong makita ang tinatahak na daan. Manatiling malapit! Kalmadong wika ni Jericho at nagkumpul-kumpulan ang mga kabalyero niya. Nagpatuloy sila sa paglalakad habang sinusundan ang mga bakas ng halimaw hanggang sa bumungad sa kanila ang isang malaking kuweba sa di kalayuan. Pumasok sila sa pugad ng halimaw. Madilim at mabaho ang amoy ng paligid. Nakakita sina Javier ng mga sulo na nakasabit sa dingding. Kinuha nila ito at pinaghati-hatian at pinailawanan ang paligid. Humiwalay sina Javier at Jericho sa iba at tinahak ng dalawa ang hilagang parte ng kuweba. Pagkarating nila sa pinakagitnang bahagi ay nakakita sila ng mga bungo ng hayop at mga kalansay ng tao. Maya-maya pa ay nakarinig sila ng sumisitsit. Napalingon sila sa kanan at nilibot ng tingin ang bahaging iyon. Anong ingay yun? Kinakabahang tanong ni Javier. Kasunod nito ay nakarinig naman sila ng mahabang ungol at napalingon agad sila sa likuran. Shh! Sumenya si Jericho na huwag maingay. At habang nakatalikod sila ay biglang dumungaw ang kobtig, ang mahaba nitong ulo mula sa madilim na bahagi ng kuweba na para bang sumilip lang ito sa kanila. Subalit narinig ni Jericho ang kaluskos ng halimaw, kaya naman napalingon siya sabay tinulak si Javier sa tabi at sinalubong ang halimaw. Malakas na ungol ng kobtig at kinalmot sa dibdib ang prinsipe. Winasiwas ni Jericho ang espada ngunit hinampas lang siya ng braso ng halimaw na parabang itinapon siyang parang laruan. Bumangga si Jericho sa pader. Bumagsak siya sa lupa at tumilapon naman sa malayo ang espada niya. Nawalan ng malay si Jericho matapos mabagok ang ulo sa matigas na pader ng kuweba. Ungol muli ng halimaw at dahan-dahan itong lumapit kay Jericho. Mabilis naman umakyat si Javier sa mataas na bahagi at sinisikap na gambalain ang kobtig sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang sulo.
Hoy! Halimaw! Hoy! Sigaw ni Javier. Saglit na napalingon sa kanya ang kobtig at nagpatuloy ito sa paglapit kay Jericho. Napamura si Javier sa inis. Napansin niya ang espada ni Jericho. Ginamit ni Javier ang taglay na mahika para kunin ang nalaglag na espada ni Jericho. Umusal siya ng spell at lumutang sa hangin ng espada. Binibigyang diin ni Javier ang espada at mahiwaga itong itinapon sa kubti. Napabuka naman ang bibig ng halimaw sa galit. Napadaing ng sobra ang kubtig nang bumaon sa lalamunan nito ang espada. Gumalaw-galaw ito na parang nabibilaukan at nagkaroon ng bahagyang pagyanig ng kuweba. Maya-maya pa ay umilaw ng kulay asulang bunganga ng kubtig at bumagsak itong nag-uusok ang buong katawan. Matapos nito ay pinuntahan ni Javier si Jericho at niyugyug ang katawan ng prinsipe. Hindi ka nito nakagat, Jericho. Tama ako, di ba? Ngunit nakakita ng dugo si Javier sa kanyang kamay. Jericho? Tulong! Tulungan niyo ako! Sigaw ni Javier. Makaraan ng isang oras ay nagmamadaling ipinasok ni Javier kasama ng mga gwardya sa bahay si Jericho. Nilinis ni Javier ang mesa sa isang sweep at pinahiga dito ng mga gwardya ang katawan ni Jericho. Anong nangyari? Takang tanong ni Mang Rigor habang tinitingnan ang sugat ni Jericho. Nakagat siya. Sinubukan kong iligtas siya. Pailing-iling na sabi ni Javier habang pawisan ang muka. Bakas sa itsura ang pag-aalala. Dapat ninyong sabihan ng hari. Utos ni Mang Rigor sa mga gwardya. Tumalima naman kaagad ang mga ito at lumabas na ng bahay. Dapat may gawin ka. Wika ni Javier. Sana meron. Sagot ni Mang Rigor habang sinisikap suriin ang sugat ni Jericho. Hahanap ako ng lunas. Tumakbo si Javier papasok sa kanyang silid. Javier! Pigil na sigaw ni Mang Rigor. Magtiwala ka sa akin. Pumasok na si Javier sa kanyang silid. Naririnig mo ba ako, prinsipe? Kinausap ni Mang Rigor si Jericho, ngunit wala itong response. Heto! Nilapag ni Javier ang magical book sa kabilang mesa. Napalingon sa kanya ang matandang manggagamot at biglang sumigaw. Darating ang hari dito anumang oras! Saway ni Mang Rigor. Hindi siya pwedeng mamatay. Nasa tadhana ko ang pagprotekta sa kanya. Saad ni Javier. Hindi na namin magagawa ang lahat ng mga bagay na dapat namin gawin. Dagdag pa ni Javier. Yan ay isang panagoy ng lahat ng mga tao. Tugon naman ni Mang Rigor. Pero tiyo, kaibigan ko siya. Ani ni Javier. Kung gayon ay iligtas mo siya. Sambit ni Mang Rigor at binigyan na nito ng pahintulot ang pamangkin. Dali-daling gumamit ng mahika si Javier upang i-flip ang mga pahina ng libro. Pumikit siya at pagdilat niya ay nagkulay dilaw na ang kanyang mga mata. Tinitigan niya ang mahiwagang libro at sa pamamagitan ng kapangyarihan ay mabilis na nag-flip ang mga pahina hanggang dumako sa isang pahina ng pangontra. Binasa ni Javier ang nakasulat sa spell at ipinatong ang kanyang kamay kay Jericho. Gestahole! Walang nangyari. Nagtaka si Javier at naghanap muli ng pangontra sa libro. Torahele! Wala ding nangyari. Lumapit si Javier kay Jericho. Siguro ang mga usal ay nangangailangan ng oras upang magkabisa. Teorya pa ni Javier. Ang kagat ng halimaw na kubtig ay isang hatol ng kamatayan na hindi kayang kontrain ng anumang salamangka. Paliwanag ni Mang Rigor. Nasaan ang prinsipe? Nasaan ang anak ko? Taghoy ng hari at pumasok sa loob ng bahay. Nagkatinginan sa isa't isa ang magtiyo. Jericho! Hangos ni Haring Argos sa anak. Ngunit bago pa ito makalapit ay naisara kaagad ni Javier ang mahiwagang libro. Gumawa ka ng paraan, Rigor!
Niyukayok ni Haring Argo ang ulo ni Jericho at hinawakan ito sa katawan. Sinusubukan ko po, kamahalan. Sagot naman ni Mang Rigor. Makakahanap po ng lunas si Tio. Hindi niya hahayaang mamatay siya. Sabat ni Javier. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Wika naman ni Mang Rigor. Napaiyak na si Haring Argo sa labis na takot at desperadong kinuha si Jericho sa mismong mesa. Nagkatinginan muli si Mang Rigor at Javier, ngunit hindi na sila nag-react pa. Dadalhin ko siya sa kanyang silid. Anang ng hari at binuhat si Jericho palabas ng bahay. Naglalakad si Haring Argo sa main square habang kasama si Jericho sa kanyang mga bisig. Nakasunod sa kanya sina Javier at Mang Rigor sa likuran. Kung pagmamasdang maigi ang postura ni Haring Argo ay mapapansin na parang lugmok na lugmok siya at yung tipong nalunod na sa kanyang kalungkutan. 4 na kabalyero ang dumating upang dalhin si Jericho sa loob ng kanyang kwarto, habang ang hari naman ay napaluhod na lang sa lupa dahil hindi kinaya ang nararamdamang sakit. Mahal na mahal niya ang anak at kung maaari lang sanang ipalit ang buhay niya, ay hindi siya magdadalawang isip na gawin ito. Sa likod niya ay ramdam na ramdam ni Mang Rigor ang kanyang pighati at kalungkutan. Kaya naman hindi maiwasan ni Mang Rigor ang mapatangis. Lumaki sa tabi niya sina Jericho at Raya kaya dobling sakit din ang nararamdaman niya kagaya ni Haring Argo. Masakit para sa kanya ang nangyari kay Jericho, ngunit wala na siyang magagawa pa upang isalba ito. Lahat ay ginawa na niya pero hindi pa rin umubra. Tila nawala na rin siya sa pag-asa maliban kay Javier na tahimik lang na nakatingin kay Jericho at halatang pinipigilan lang ang pagbuhos ng emosyon. Hindi pa ito ang oras para umiyak. Kailangan may gawin siya upang maisalba pa niya ang buhay ni Jericho na tinuring na niya kaibigan at kapatid. Samantala, nagbukas naman ng bintana si Raya at pinanood ang eksena sa ibaba habang umiiyak. Sinisisi niya ang kanyang sarili dahil wala man lang siyang nagawa para pigilan ang kapatid. Kaya mas triple ang sakit at bighati ang dinaranas niya ngayon. Mabuti na lang ay nakaalalay sa kanya si Michelle upang hindi mag-collapse. Umiiyak din ito sa sinapit ni Jericho at naaalala ang kabutiang ipinakita sa kanya ng prinsipe. Maya-maya pa ay biglang kumaripas ng takbo si Javier patungo sa kuweba ni Gamora na umiiyak habang hawak ang isang sulo upang magbigay liwanag sa kanya sa madilim na tunnel. Hindi niya napigilan ang emosyon dahil pakiramdam niya ay parang sasabog na siya sa sobrang galit sa sarili. Nakita niya si Gamora na nakasampa pa rin sa malaking bato. Nabigo ako kay Jericho. Nabigo ako sa aking tadhana. Wika ni Javier. At gayon pa man, wala ka rito kung totoo yun. Wika ni Gamora. Nakagat siya ng halimaw na kubtig. Mamamatay na siya. Pahayag ni Javier. Humihinga pa ba siya? Tanong ni Gamora at kalmado lang ito. Maikli lamang, sagot ni Javier. Kung gayon, may panahon pa para pagalingin siya. Sambit ni Gamora. Sinubukan ko na. Hindi ko siya mailigtas. Tugon ni Javier. Patuloy pa rin ito sa pagtangis. Hindi mo lang alam kung paano siya maliligtas. Turan ni Gamora. Kung ganon, maaari mo bang sabihin sa akin kung paano? Pakiusap ni Javier. Pero hindi ito magiging madali. Sagot ni Gamora. Kahit ano, gagawin ko. Sundot ni Javier. Ano mang bagay? Tanong pa ni Gamora. Pakiusap, sabihin mo na lang sa akin kung anong dapat kong gawin. Mataas na boses ni Javier. Kalmado lang nangumiti ang dragon.
Napakahusay. Ang halimaw na kubtig ay isang nilalang na sinadyang likhain sa pamamagitan ng kapangyarihan ng lumang relihiyon. Dapat mong gamitin ang parehong kapangyarihan ng sinaunang Salamanca upang iligtas siya. Lintaya ni Gamora. Ngunit, ang lumang relihiyon ay nagwakas na ilang siglo na nakakalipas. Saad ni Javier. Ang lumang relihiyon ay ang mahika mismo ng mga ninuno. Ito ay kakayahan na nagbubuklod sa lahat ng bagay. Ito ay magtatagal ng higit pa sa panahon ng mga tao. Paliwanag ni Gamora. Ngunit paano yun makakatulong sa akin na iligtas si Jericho? Usisa ni Javier. Dapat mong mahanap ang mga taong naglilingkod pa rin dito. Yaong mga taong may hawak ng kapangyarihan sa buhay at kamatayan. Paliwanag muli ni Gamora. Saan ko ito mahanap? Seryosong tanong ni Javier. Pumunta ka sa lugar na tinatawag ng mga tao na Isla ng Pinagpala, kung saan maaari pa ring madama ang kapangyarihan ng mga sinaunang tao. Doon mo matutuklasan ang kaligtasan ni Jericho. Sagot naman ni Gamora. Salamat. Maraming salamat. Nagmamadaling tumalikod si Javier pero napalingon din ito agad nang tawagin siya ni Gamora. Javier, ang batang Mondragon ay dapat na mabuhay anuman ang mangyari. Paalala ni Gamora. Tumangulang si Javier at lumabas na siya sa loob ng kuweba. Dali-daling umuwi sa bahay si Javier upang mag-impake ng mga bagay na kakailanganin niyang gamitin sa kanyang paglalakbay. Pagdating niya sa bahay ay nabungaran niya sa sala si Mang Rigor na kasalukuyang gumagawa ng gamot para kay Jericho. Javier, mabuti nakabalik ka. Kailangan ko ng tulong mo. Dapat mong ibigay ito kay Jericho para mapagaan ang kanyang pagpanaw. Wika ni Mang Rigor. Mukhang sumuko na rin ito sa pagliligtas kay Jericho. Dahil kahit ano pa ang gawin niya ay wala din naman siyang magagawa. Dahil alam na niyang mangyayari na ito sa simula pa lang. Pero kung nakinig lang si Jericho ay hindi na sana ito mangyayari. Hindi. Kailangan natin siyang iligtas. Nagsisimula na si Javier sa pag-iimpake ng gamit. Nasubukan mo na yon at wala ka ring napala. Ani ni Mang Rigor at matalas ang tingin sa pamangkin. Alam nitong gagawa na naman ng hakbang si Javier na tiyak na ikapapahamak lang niya. Ang halimaw ay nagmula sa lumang relihiyon. Ang Lunas ay dapat manggaling din doon. Wika ni Javier. Wala nang natitira sa ganitong sining. Tugon ni Mang Rigor. Sinabi mo sa akin na ang lumang relihiyon ay buhay pa at mayroong isla sa likod ng mga puting bundok. Saad ni Javier. Hindi! Sigaw ni Mang Rigor at napapitlag si Javier. Napahinto siya sa pag-iimpake at tumingin sa tiyuhin niya. Lumapit si Mang Rigor. Ang Isla ng Pinagpala, alam mo na ito? Dagdag ni Javier. Ito ang sentro ng lumang relihiyon, ang sandalan ng kapangyarihan nito. Ani ni Mang Rigor. Kumunot ang noo ni Javier. Bakit di mo inilahan sa akin? Tanong niya. Dahil masyado itong mapanganib, Javier. Tugon ni Mang Rigor. Ito lang ang pag-asa natin. Kailangan ko itong hanapin. Matigas na sabi ni Javier. At kapag naroon ka na, anong gagawin mo? Sarcastic na tanong ni Mang Rigor. Kahit ano, para lang maligtas si Jericho. Tugon ni Javier. Pinili ng halimaw na kubtig si Jericho
nangangahulugan ito na ang lumang relihiyon ay nagpasya na sa kanyang kapalaran. Wika naman ni Mang Rigor. Pwes, kukumbinsihin ko silang baguhin ng kanilang pagtatakda, sabi ni Javier. Ito hindi ganun kasimple. Ang mga matataas na saserdote ay may kapangyarihang sumalalim sa buhay at kamatayan. Ngunit may kabayarang babayaran. Hihingi sila ng buhay. Bilang kapalit, Javier, nakikiusap ako sa iyo, iho. Pigil ni Mang Rigor sa pamangkin. Pasensya na po, tiyo. Anumang presyo man ito, babayaran ko sila ng malugod. Sagot ni Javier at bakas sa muka na pursigido talaga itong iligtas si Jericho. Samantala, gaya nga ng nakita ni Raya sa panaginip niya ay ganito din ang kasalukuyang nangyayari kay Jericho. Nakahiga ito sa kanyang kama habang namumutla ang kanyang mga balat. Nakabenda na rin ang kanyang sugat dulot ng kagat at pagkakalmot sa kanya ng halimaw na kubtig sa dibdib. Parang lantang gulay at parang walang kapag-apag-asa si Jericho na animoy anumang oras ay maaari na itong pumanaw. Kinabukasan, pagsikat pa lang ng gininto ang araw ay inihanda na ni Javier ang kanyang kabayo para umalis. Lumapit sa kanya si Mang Rigor. Heto! Inabot ni Mang Rigor ang nakarolyong pergamino kay Javier. Pinasok iyon ni Javier sa shoulder bag niya at nakasabit lang sa kabayo. Kakailanganin mo ng mapa at ibibigay ko din ito sa'yo. Binigay yan sa akin ng nanay ko, ang lola mo. Inabot ni Mang Rigor ang maliit na pakete. Binuksan ito ni Javier. Yan ay panang kuneho, ani ni Mang Rigor. Para panatilihin kang ligtas. Turan naman ni Javier sa ngiti. Sinabi niya sa akin na ito raw ang magiging proteksyon ko mula sa masasamang espiritu. Kabaliwan, hindi ako naniniwala sa pamahiin, pero hindi ko alam kung bakit ko yan binigay sa'yo. Umabot pa si Mang Rigor upang bawiin ito. Hindi, gusto ko to. Salamat po, tiyo. Wika ni Javier. Napangiti naman si Mang Rigor. Kailangan mong panatilihing buhay si Jericho hanggang sa makabalik ako. Dagdag pa ng binata at sumakay na siya sa kabayo niya. Tumango lang si Mang Rigor bilang pagsang-ayon. Pinalakad na ni Javier ang kabayo niya. At makaraan ng ilang sandali, makikitang kumakaripas ng takbo ang kabayo sa masukal na kakahuyan. Walang hinto-hinto at tuloy lang sa pagtakbo na animoy nasa kanya na nakasalalay ang magiging kapalaran ng prinsipe. Samantala, nagising naman si Jericho sa kanyang nilalagnat na pagtulog ngunit nanatiling nakapikit pa rin ang kanyang mga mata. Naliligo na siya sa sariling pawis habang hindi mapakali ang katawan at papaling-paling ang ulo sa ibang direksyon. Pakiramdam niya ay nanginginig siya sa sobrang ginaw, ngunit sa kaloob-looban ng kanyang katawan ay inaapoy na siya ng lagnat. Pinagmamasdan siya ni Haring Argo at lumapit ito sa kanya. Shh! Tulog na, Jericho. Wika ni Haring Argo. Umupo siya sa tabi ng anak at hinimas ang ulo ni Jericho. At ilang sandali pa ay kumalma din si Jericho at unti-unti ring nakatulog. Napasinghap ng hangin si Haring Argo sa sobrang pag-aalala sa kanyang anak. Sa kabilang dako, patuloy lang sa paglalakbay si Javier at umabot na siya sa kanayunan sa pamamagitan ng mapa. Dapat kang maglakbay sa lugar na tinatawag ng mga tao na Isla ng Pinagpala. Sa likod ng mga puting bundok, sa pamamagitan ng lambak na himlayan ng mga hari, at sa hilaga ng malawak na dagat ng Meredor, makikita mo ang isang lawa. Wika ni Gamora kay Javier gamit ang telepathy. Kinagabihan,
makikitang nakatulog si Mang Rigor sa isang upuan sa tabi ng kama ni Jericho. Biglang dumungaw ang kalahating katawan ni Michelle sa pintuan at kumatok sa pinto para gisingin si Mang Rigor. Mang Rigor? Naalimpungatan si Mang Rigor at napatingin sa may pintuan. Pumasok si Michelle at sinara niya ang pinto. Lumapit siya kay Mang Rigor. Dapat ka nang magpahinga, wika ni Michelle. Hindi siya dapat pabayaang mag-isa, saad ni Mang Rigor. Aalagaan ko siya, presenta naman ni Michelle. Umalis si Mang Rigor at naiwan ang dalaga sa tabi ni Jericho. Kinuha ni Michelle ang tuwalya sa noo ni Jericho. Isinawsaw ito sa isang mangkok ng tubig at umupo sa kama para alagaan si Jericho. Hindi ka mamamatay, Jericho. Sinasabi ko sa'yo. Dahil alam kong balang araw ay ikaw ay magiging hari. Mas dakilang hari kaysa sa iyong ama. Ito ang nagpapanatili sa akin. Ikaw ay mabubuhay upang maging mabuting lalaki na nakilala ko noon, Jericho. Nakikita ko sa iyo ang isang kaharian na patas at makatarungan. Nakikita ko ang isang hari na mamahalin at ipagmamalaki ng mga tao na tatawagin kanilang soberanya. Para sa pagmamahal sa Theraveda, kailangan mong mabuhay. Malungkot na sabi ni Michelle at hindi niya mapigilang mapaluha. Kinuha niya ang kamay ni Jericho at hinalikan ito. Nagkukumpulan ng mga tao sa may main square habang nakatingin sa labas ng bintana ni Jericho na may hawak na mga kandila. Halatang pinapakita nila ang taos-pusong pakikiramay sa kalagayan ngayon ng prinsipe. Umiiyak at nakikidalamhati sila sa kalungkutan ngayon ng hari. Maraming bagay ang nagawa ni Jericho sa kanila at bilang ganti ay nagtipon-tipon silang lahat upang ipadama ang kanilang pakikiramay. Mapabata man o matanda ay tahimik na nag-alay ng dasal para kay Jericho. Samantala, tahimik lang din na nagmamasid si Haring Argo mula sa Griffin Landing window. Lumapit si Mang Rigor sa likuran niya. May maitutulong po ba ako sa inyo, kamahalan? Tanong ni Mang Rigor. Nagsisimula ng magpaalam ang mga tao. Wika ni Haring Argo. Hindi pa siya mawawala, kamahalan. Ani ni Mang Rigor. Bakas din sa muka ang lungkot. Pero hindi na siya gagaling. Sambit ng hari. Hindi nang walang himala, saad ni Mang Rigor. Napalingon ang hari. Hindi ako naniniwala sa himala. Kalmadong tugon ni Haring Argo. Sa kabilang dako, nakarating na rin si Javier sa lawa. Bumaba siya agad sa kabayo. Kinuha ang gamit at tumakbang patungo sa isang maliit na bangka. Astreye! Usal ni Javier at umupo siya sa isang baitang. Maya-maya pa ay dahan-dahang umusang ang bangka na parabang may nagtutulak dito papunta sa mahiwagang isla. Makaraan ng kalahating oras ay nakarating na rin si Javier sa entrance ng isla at tumingin sa paligid. Wala siyang ganoong makita dahil sa hamog at ulap na tumatakip sa paligid ng isla. Ilang sandali pa ay may natanaw si Javier na lumang kastilyo. Huminto siya rito at pumasok sa gate. Puno na ng lumot ang mga pader at kinapitan na rin ng ligaw na mga halaman ang mga dingding at bintana ng kastilyo. Bakbak na rin ng ilang haligi at tore sa mahabang panahon na pagkatiwangwang. Naglakad si Javier ng dahan-dahan habang nakikiramdam sa paligid. Wala siyang anumang marinig na ingay maliban lang sa pagsisitsit ng hangin at mga tuyong dahon sa paligid. Tuloy lang sa paglalakad si Javier habang pinagmamasdan ang mga gamit na nasira na dahil sa kalumaan at katagalan ng panahon.
Sa ilang minutong paglalakad ay nakarating si Javier sa likod ng kastilyo at napansin niya ang maliit na garden sa gitna ng isang altar na may 4 na haliging nakapalibot. Nilibot ni Javier ang paningin sa paligid at nagbabakasakaling may namataan siyang tao. May tao ba riyan? Wika ni Javier habang nakatalikod siya sa altar. Kumusta, Javier? Wika ni Nimue na nakangiti. Napalingon si Javier at nakita niyang nakatayo sa tabi ng altar si Sarah. Ikaw? Gulat ni Javier. Nakasuot ng red dress si Sarah at mukhang basa ang maitim at bagsak nitong buhok. Alam mo ba kung sino ako? Tanong ni Sarah. Nimue. Yan ang totoo mong pangalan. Ngunit hindi pwedeng ikaw ang tinutukoy ng dragon. Saad ni Javier. At bakit naman hindi pwede? Kasunod na tanong ni Nimue. Dahil sinubukan mo akong patayin. Masungit na sagot ni Javier. Sayang, dahil crush pa naman ito ni Javier. Ngunit dahil sa ginawa nito sa kanya at kay Jericho, ay nawala ang paghanga niya sa dalaga. Bago ko naunawaan ang iyong kahalagahan. Ngumiti si Nimue at lumitaw ang mapuputi nitong mga ngipin. At si Jericho? Tugon ni Javier. Si Jericho ay hindi tinakda para mamatay sa aking mga kamay. At ngayon, ay tila ako pa ang magiging kanyang kaligtasan. Sambit ni Nimue. Kaya alam mo kung anong pakay ko rito? Ani ni Javier. Oo. Maiksing sagot ni Nimue. Gagawin mo ba yon? Seryosong tanong ni Javier. Wala akong kapangyarihan na salamin ang buhay mismo at wala rin akong maibibigay na kapalit. Lintaya ni Nimue. Alam ko may hihilingin kang kabayaran. Sundot ni Javier. Upang mailigtas ang isang buhay, kailangan may kamatayan. Kailangan maibalik ang balanse ng mundo. Tugon ni Nimue. Matagal bago nakasagot si Javier. Nakahanda akong ibigay ang aking buhay para lamang kay Jericho. Lumawak ang ngiti ni Nimue. Napasinghap ito ng hangin. Gaano kakatapang, Javier? Kung ganun lang kasimple. Sabi ni Nimue. Kasabay ng nakakalukong ngiti. Anong ibig mong sabihin? Pagtataka naman ni Javier. Sa sandaling pumasok ka sa palitang ito, hindi na ito mababawi. Wika ni Nimue. Kahit anong gusto mo gagawin ko, mas nagkakahalaga ng 100 ng buhay niya kaysa sa akin. Sagot naman ni Javier. Ang kopa ng buhay na pinagpala ng mga siglo ng mga makapangyarihang mangkukulam. Ito'y naglalaman ng mismo sekreto ng iyong sarili. Kung uminom si Jericho ng tubig mula sa tasa, mabubuhay siya. Sabay kumpas ng kamay ni Nimue at lumitaw sa kanang kamay nito ang kulay gintong kopa. Lumapit si Javier at kinuha kay Nimue ang mahiwagang kopa. Tidrenas! Usal ni Nimue. Sabay kinumpas ang mga kamay sa ere. Mabilis na kumulimlim ang kalangitan. Nagkaroon ng mga kidlat at kulog sa ere kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan. Sandaling nagpaulan si Nimue sa kalangitan sa pambihirang pagkakataon. Kinokolekta naman ni Javier ang tubig sa kopa at matapos ito mapuno ay tumigil na rin ang ulan. Kinuha ni Nimue ang kopa at ibinuhos ang tubig sa isang maliit na palamuting kantina. Ang palitan ay natigil na. Wika ni Nimue. Kinuha naman ni Javier ang palamuting kantina. Ngunit hinawakan siya sa kamay ni Nimue. Sana'y masiyahan ka. Dagdag pa ni Nimue at ngumiti muli ng nakakaloko. Umalis si Javier sa lumang kastilyo at sumakay na siya sa bangka. Naglayag siya ng tahimik sa lawa at pagkarating niya sa pangpang ay sumakay na agad siya sa kabayo niya.
Mabilis niyang tinahak ang malawak na kakahuyan ng walang hinto-hinto upang maagang makabalik sa Terabeda. Madaling araw na nang makarating si Javier sa Terabeda. Pagpasok niya sa malaking tarangkahan ay napansin niya ang katahimikan ng lugar. Mukhang nasa loob pa ng pamamahayang mga tao, ngunit may napansin siyang kakaiba. Marami siyang naririnig na daing sa paligid at nakikita niya sa bawat kabahayan ng mga kandilang itim na iniwang nakatayo sa gilid ng pinto. Dali-daling bumaba ng kabayo si Javier at nagtungo agad siya sa bahay. Pagpasok niya sa loob ay nakita niya si Mang Rigor na nagliligpit na ng mga gamot. Tinawag siya nito. "Javier!" Ani ni Mang Rigor na nagulat sa pagdating niya. Dali-daling kinuha sa shoulder bag ni Javier ang panlunas sa kagat ng kubtig. "Kailangan nating ibigay ito kay Jericho," wika ni Javier. Inabot niya kay Mang Rigor ang palamuting kantina habang naliligo sa pawis ang muka. Halatang kahit man lang isang segundo ay hindi ito nagpahinga. Maiparating lang sa saktong oras ang panlunas kay Jericho. "Ano ito?" Pagtataka ng matanda. "Tubig na kinuha mula sa kopa ng buhay. Kung iinumin ito ni Jericho ay gagaling siya. Bilisan na natin, tiyo." Nagsimulang maglakad palabas si Javier, ngunit huminto ito at humarap kay Mang Rigor. "Ano pang hinihintay mo?" Pagtataka ni Javier at lumapit pa siya sa tiyuhin niya. "Anong halaga ang binayaran mo para tubusin ang kanyang buhay? Kaninong buhay ang tinawad mo?" Seryosong tanong ng matanda. "Wala na tayong oras," ani ni Javier. "Javier!" Mataas na boses ni Mang Rigor. "Huwag ka mag-alala, tiyo. Magiging maayos din ang lahat." Sabay ngiti ni Javier. Subalit kahit ikubli man niya ito sa pamamagitan ng ngiti, ay halata pa rin ni Mang Rigor na may palitan na nangyari. Kaya nag-aalangan itong ibigay ang kopa ng buhay kay Jericho sapagkat ang kapalit nito ay isa ding buhay. Pero dahil sa pamimilit ni Javier ay walang nagawa si Mang Rigor kundi sundin ang pamangkin. Ibinigay nila ang palamuting kantina kay Jericho at pinainom dito ang kopa ng buhay. Pumasok bigla sa silid ni Jericho si Haring Argo at nagtataka siya nang makita ang dalawa sa kama habang pinapainom nila ng panlunas si Jericho. "Anong ginagawa mo, Rigor? Ano yung pinapainom mo sa kanya?" Tanong ni Haring Argo habang nakatayo ito sa pintuan. Nagkatinginan tuloy sina Mang Rigor at Javier. Ito po isang herbal na gawa sa halaman ng lobelia. Isang sinaunang lunas para sa mga nakakalason na kagat. Pagsisinungaling ni Mang Rigor. "Isang lunas?" Kumunot ang noo ng hari. "Opo, umahasa din kami," sagot ni Mang Rigor. "Sa tingin mo ba ay magkakaroon nito ng onting epekto?" Sabay lapit ni Haring Argo sa matandang manggagamot. "Ito ang ating huling paraan, kamahalan. Marahil ay dapat mo lang siyang hayaang magpahinga." Mungkahi ni Mang Rigor. "Hindi ko siya iiwan." Nagbaw lang ang matanda at lumabas na sila ng silid ni Jericho. Umupo naman si Haring Argo sa tabi ni Jericho at pinagmasdan lang nito ang anak habang natutulog pa rin. Nagtungo sina Mang Rigor at Javier sa Red Ribbon Corridor at habang naglalakad sila ay biglang hinawakan ni Prinsesa Raya ang braso ni Javier at hinila siya sa isang sulok. Hindi siya napansin ni Mang Rigor dahil nauuna itong maglakad sa pamangkin. "Nangyayari na, Javier. Dapat kang mag-ingat. Ito'y simula pa lamang." Wika ni Raya. Subalit tumingin lang ng seryoso si Javier sa mga mata ni Raya at humiwalay na siya agad. Nagpatuloy siya sa paglalakad sa koridor at iniwan si Raya sa sulok
nabakas sa muka ang pag-aalala. Kinatanghalian ay dinalaw ni Mang Rigor si Jericho upang suriin muli ang kalagayan ng prinsipe. Napansin niyang natutulog lang si Haring Argo sa tabi ng anak habang nakayuko sa ibabaw ng kama. Biglang nagising si Jericho. Napukaw rin niya ang mahimbing na tulog ng ama. "Jericho!" Tumingin si Jericho sa paligid at ibinaba ang ulo. Nakahinga ng malalim si Mang Rigor sa nasaksihan, kaya umuwi agad siya ng bahay para iparating ang magandang balita kay Javier. Pumasok sa bahay si Mang Rigor, kung saan naabutan niyang palakad-lakad si Javier sa sala at halatang hindi mapakali. Napahinto ito nang makita siya. "Buhay ang prinsipe!" Balita ni Mang Rigor na agad na ikinatuwa ni Javier. Napasabunot ito sa buhok dahil akala nito masasayang lang ang pinaghirapan nila. Napaupo sa mesa si Javier at tumingin kay Mang Rigor na kasalukuyang nakatindig lang sa likod ng pinto. Sa kabila ng tagumpay ay bakas naman sa mukha ng matanda ang pagkabahala at kalungkutan. Naunawaan naman ito ni Javier at ngumiti na lang siya para patatagin ng loob ng tiyuhin na tila nagsasabing magiging ayos din ang lahat. Sa kabilang dako, hinawakan naman ni Haring Argo sa balikat si Jericho habang nakahiga pa rin ito sa kama. "Akala ko mawawala ka na sa amin," wika ni Haring Argo. "Huwag kang mag-alala, ama. Hindi ako mamamatay. Sa tingin ko, may nagbabantay sa akin. Iniingatan ako mula sa kapahamakan." Tugon ni Jericho. "Siguro nga tama ka. Mukhang binabantayan ka nga. Sa iyong mahabang paglalakbay upang maging hari, kakailanganin mo ng isang anghel na tagapangalaga. Ipapaalam ko sa korte na buhay ang kanilang prinsipe." Nakangiting sabi ni Haring Argo at lumabas siya ng silid. Pero lingid sa kanyang kaalaman ay kanina pa nakatayo si Michelle sa madilim na sulok at hinihintay lang ang paglabas niya. Lumapit kaagad si Michelle kay Jericho nang makalabas na ang hari sa silid. Ibinaba niya ang mga tuwalya na dala niya at nag-aalalang tumingin kay Jericho. Binuksan ni Jericho ang mga mata at lumingon sa kanya. Napangiti ng maluwag si Michelle. "Sabi ko na nga ba, alam ko magiging ayos ka rin," wika ni Michelle at tumalikod na para umalis. "Naalala kong kinausap mo ako," ani ni Jericho. "Talaga?" Pagkukunwari ng dalaga. "Hinahaplos mo ang aking noo," pahayag ni Jericho. "Sinusuri ko lang ang lagnat mo," sabi ni Michelle habang nakatalikod pa rin. "Hindi ka nawalan ng pananampalataya," sambit ni Jericho. "Nagsasalita lang ako kung anong bagay," sagot ni Michelle at pilit na inabala ang sarili sa pagpiga sa tuwalya. "Sabihin mo nga ulit sa akin yung sinabi mo," pautos na sabi ng prinsipe. Hindi ko maalala," palusot ni Michelle, pero hindi niya maintindihan ang kakatwang nararamdaman. Hindi niya maipaliwanag kung bakit siya nahihiya at namumula. "Oo, alalahanin mo," wika ng prinsipe. "Hindi, wala lang yun," nahihiyang sabi ni Michelle. "Di ba sabi mo, bagay sa akin yung tungkol sa lalaki may mabuting loob?" turan ni Jericho. Hindi ko sinabi yun." Humarap si Michelle, ngunit hindi siya makatingin sa mga mata ng prinsipe. "Michelle," sambit ni Jericho. Kailangan ko pa palang hugasan ng mga to, kamahalan." Nagmamadaling lumabas si Michelle dala ang maruruming tela. Napangiti na lang si Jericho sa inasal ng dalaga. Nang sumapit ang gabi ay nagsimulang manggalaiti sa galit ang panahon.
Napuno ng makapal na ulap ang kalangitan at bumugso sa ere ang malaugat na kidlat kasabay ng pagdagundong ng nakakabinging kulog. Nabalot ng makapal na hamog ang buong Terabeda at niyakap ng malamig na hangin ang bawat kabahayan doon. At habang nagaganap ang mga bagay na ito ay tahimik lang na nakaupo si Javier sa gilid ng kanyang kama. Malungkot at tila natatakot sa paghihintay ng kanyang kamatayan habang nasa kamay niya ang paa ng kuneho. Maya-maya pa ay isang figura ang biglang pumasok sa Terabeda at dahan-dahan itong naglalakad sa gate. Nakabihis ito ng mahabang roba at may takip na balabal sa ulo. Tinignan siya ng dalawang kawal na nagbabantay sa gate, ngunit nilagpasan niya lang ng mga ito. Ilang sandali pa ay isang nanginginig na kamay ang biglang nagbukas ng pinto sa bahay ng matandang manggagamot. Nagising si Raya sa kanyang kwarto na sumisigaw. Dumating ang umaga at laking tuwa ni Javier sapagkat umabot pa siya ng buhay. Nagmamadali itong lumabas ng silid para ipakitang buhay pa siya. "Tiyo, buhay ako!" Pero naabutan niyang nakayukong nakaluhod si Mang Rigor sa isang taong nakahiga sa sahig. "Ano to? Ano nangyayari?" Pagtataka ni Javier. "Javier, manatili ka lang dyan." Pigil ni Mang Rigor. "Ano bang problema?" Lumapit si Javier. "Hindi! Huwag!" Pigil muli ng matanda. Subalit nagimbal si Javier nang makita si Maria. Nababalot ng mga sugat at nahihirapang huminga habang nakahilata sa sahig. "Inay!" Napaluhod kaagad si Javier. "Javier!" Nangihinang boses ng ginang. "Anong nangyari sa kanya?" Naguguluhang tanong ni Javier. "Nagkaroon siya ng malubhang sakit," sagot ni Mang Rigor. "Gumawa ka ng paraan!" Mataas na boses ni Javier at tinawakan sa balikat ang ina-inahan. "Kung kaya ko lang." Malungkot na sagot ng matanda. "Pakiusap po, tiyo!" Pakiusap ni Javier. "Tiyo, hindi ito ordinaryong sakit." Saad ni Mang Rigor. "Hindi ito maaaring mangyari!" Ani ni Javier. "Sinong nakilala mo sa isla ng Pinagpala?" Tanong ni Mang Rigor. "Si Nimue." Sagot ni Javier. "Si Nimue?" Gulat ng matandang manggagamot. "Tulad ng sinabi mo, humingi siya ng presyo. Ngunit tinawad ko ang aking buhay, pero hindi ang buhay ng aking ina." Galit na sabi ni Javier. Mukhang naonsehan siya ni Nimue. "Javier, sana'y may magagawa ako." Napaiyak na lang si Mang Rigor dahil wala siyang maisip na paraan upang gamutin ang ginang. "Papagalingin kita, ina. Pinapangako ko yan." Seryosong wika ni Javier at tinawakan ang nangihinang kamay ng kanyang ina-inahan. Galit na pinuntahan ni Javier si Gamora sa kuweba. Lakad takbo ang ginawa niya habang may dala siyang isang sulo. Pagkarating niya sa may dulo ng bangin ay nakita niyang naghihintay na sa kanya si Gamora habang nakadapo sa malaking bato. "Alam mong mangyayari ito! Ipinagpalit mo ang buhay ng aking ina para sa buhay ni Jericho!" Sigaw ni Javier. Halos mapigtas ang mga ugat niya sa leeg sa sobrang galit. "Hindi ba't sinabi mong gagawin mo ang lahat?" Kalmadong sabi ni Gamora. "At alam mo bang mamamatay ang nanay ko?" Galit na tanong ni Javier. "Alam kong magiging mabigat ang kapalit nito," sagot ni Gamora. "Pero pinadala mo pa rin ako!" Ani ni Javier. "Kailangan natin si Jericho ng buhay," wika ni Gamora.
Hindi mo ako kaisa! Pabalang na sagot ni Javier. Ngunit nananatili pa rin kalmado si Gamora sa kabila ng galit na binata. Pareho tayong nilalang ng lumang relihiyon. Ito ang pinagmumulan ng iyong kapangyarihan. Sambit ni Gamora. Anong ibig mo sabihin? Pagtataka ni Javier. Ang iyong kapalaran ay protektahan ng batang Mondragon hanggang sa maangkin niya ang kanyang korona. At kapag nagawa niya ito, may babalik muli ang Mahika sa kaharian. Saka pa lang ako magiging malaya. Lintaya ni Gamora. Oh, kung gayon, yun lang ang inaalala mo? Akala ko kaibigan kita! Sambit ni Javier. Ako'y higit pa riyan, Javier. Ako'y iyong kamag-anak. Tugon ni Gamora. Hindi! Ang tanging pamilya na lang na meron ako ay ang tinuturing kong ina at ang aking tiyuhin. At pinapatay mo siya. Galit na sabi ni Javier. Ang kanyang buhay ay hindi kinuha sa walang kabuluhan. Makakamit natin ang magagandang bagay ng magkakasama. Ikaw at ako. Ani ni Gamora. Hindi kita pakakawalan sa ginawa mo. Sisiguraduhin kong hindi mo na makikita pa ang liwanag. Tinalikuran na ni Javier si Gamora at nagpasya na siyang umalis ng kuweba. Subalit biglang tumayo si Gamora at binuka ang kanyang mga pakpak kasabay ang paghigop ng hangin. Javier! Sigaw ni Gamora. Napalingon si Javier at bumuga ng apoy ang dragon sa kanya. Gesildan! Sigaw ni Javier at inangat sa ere ang isang kamay. Lumitaw ang isang magic shield at inarangan nito ang apoy na susunog kay Javier. Pumagaspas ang magkabilang pakpak ni Gamora at tumigil ito sa pagbuga ng apoy. Binaba na rin ni Javier ang kamay. Hindi mo na ako makikita pa. Huling wika ni Javier bago ito lumabas ng kuweba at naiwan si Gamora na hindi nakareak. Dali-daling umuwi sa bahay si Javier at tinanap niya kay Mang Rigor ang kanyang inainahan. Nasaan siya? Kalmadong tanong ni Javier. Natutulog na siya. Sagot naman ng matanda habang nakaupo sa silya sa tabi ng desk nito. Sinara ni Javier ang pinto. Dahan-dahan siyang lumapit kay Mang Rigor at umupo siya sa silya kaharap ng desk nito. Matagal bago nagsalita si Javier. Halatang pinoproseso pa niya sa utak ang lahat ng mga nangyari. Kailangan ko siyang iligtas. Wika ni Javier. Hindi mo kaya. Tugon ni Mang Rigor. Kung ang balanse ng mundo ay nangangailangan ng isang buhay, pues, dapat kunin ni Nimue ang akin. Saad ni Javier. Wag, Javier! Pigil ni Mang Rigor. Oo, babalik ako sa isla. Ani ni Javier. Masyado ka pang bata. Ang iyong likas na kakayahan at ang iyong kapalaran ay napakahalaga upang isakripisyo. Lintaya ni Mang Rigor. Ang aking kapalaran? Ang aking ina ang pinag-uusapan natin dito. Walang saysay ang aking kapangyarihan kung hindi ko siya maliligtas. Ang dami mong itinuro sa akin. Itinuro mo sa akin kung sino ako. Itinuro mo sa akin ang layunin para sa aking mga kasanayan. At itinuro mo rin sa akin na ang Mahika ay dapat lamang gamitin sa mga dakilang gawa. Pero higit sa lahat, palagi mo akong tinuturuan na gawin ng tama. Mahabang turan ni Javier at suminghot. Hindi na niya napigilan ang mabigat na emosyon sa loob ng dibdib niya.
Naaawa tuloy sa kanya si Mang Rigor. Alam nito ang pakiramdam ng pamangkin. Dahil maging siya ay ayaw ding mamatay ang nag-alaga kay Javier. Subalit para kay Mang Rigor ay mas matimbang si Javier dahil sa ilang taon nilang pagsasama ay tinuring na niyang parang isang anak rin si Javier. Kailangan kong magpaalam kay Jericho, wika ni Javier. Sabay nagpunas ito ng mga luha. Lumabas muli siya ng bahay at pumunta sa palasyo. Pumasok siya sa silid at naabutan niyang nagbubuhos ng inumin si Jericho habang nakabrace ang kabilang braso. Dumampot ng pagkain sa mesa si Jericho. "Ah, Javier, ikaw pala," wika ni Jericho. "Kamusta ka?" Sinara ni Javier ang pinto. "Mabuti," maiksing sagot ni Jericho. "Natutuwa ako." Tumayo lang sa likod ng pinto si Javier. Umikot si Jericho habang dala ang inumin at umupo siya sa isang upuan. "Oo, utang ko lahat kay Mang Rigor." Sabay uminom ng alak si Jericho. "Kailangan kitang kausapin," saad ni Javier. "Di mo pa ba nakukuha? Nagpapasya ako kapag kailangan natin mag-usap." Ani ni Jericho. "Wag muna ngayon," sagot ni Javier. "Minsan iniisip ko kung kilala mo ba talaga ako." Sambit ni Jericho. "Oo, alam ko kung sino ka." Lumapit si Javier sa mesa. "Mabuti." Uminom muli ng alak si Jericho. "Isa kang ulol na maharlika." Napahalakhak si Jericho sa tinuran ni Javier. "Magbabago ka na ba, Javier?" Tanong ni Jericho. "Hindi. Mababagot ka lang. Pero ipangako mo sa akin to. Kung kukuha ka sakali ng bagong alipin, huwag ka ulit kukuha ng isang asungot." Mungkahi pa ni Javier. "Mukhang sinusubukan mo umalis sa iyong trabaho dahil lang ba doon?" Nakangiti pa si Jericho. "Hindi. Masaya akong maging lingkod mo hanggang sa araw na ako'y mamatay." Taos pusong sabi ni Javier. "Minsan iniisip ko kung kilala ba talaga kita, Javier. Minsan sa ibang pagkakataon." Sabay napailing ng husto si Jericho. "Ako, kilala kita. At isa kang mahusay na mandirigma. Balang araw, magiging isa kang dakilang hari." Turan ni Javier. "Napakabait mo." Maiksing sagot ni Jericho. Na-appreciate nito ng lubos ang sinabi ni Javier. Ngunit may ilang bagay lang na gumugulo sa kanyang isipan at di alam kung ano ito. "Pero dapat kang matutong makinig, pati na rin sa pinaglalaban mo." Dagdag pa ng binata. "Ano pa ang iba mo pang payo?" saad ni Jericho. Tumingin ito ng seryoso kay Javier. "Hindi. Yun na yun. Huwag ka lang magpapakaulol." Biro pa ni Javier sabay ngiti. Subalit, seryoso lang si Jericho at hindi natuwa sa huling sinabi ni Javier. Pakiramdam nito ay parang namamaalam na talaga sa kanya si Javier.